Yeah. What's up guys? Good day sa ating lahat. Sana okay tayong lahat. Today, I will show you how to make my setup sa panghuhuli ng tilapia. So merong nag-PM sa akin, nag-comment siya na kung paano daw yung setup ng panghuli ko ng tilapia. Ito guys at ipapakita ko. Ito yung subok ko na at ginamit ko simula pa nung ako ay bata. Grade school pa lang ako, nangangawil na ako ng tilapia, ng puyo, ng hito, ng dalag. Actually, doon talaga ako una nagka-interest sa pangangawil bago pa man sa mga dagat. So guys, simulan na natin. Gumupit ako ng around 15, siguro to, 15 inches. So kailangan, kahit di naman sakto sukat guys, no, estimate nyo lang. Mga atang line is, teka, yan guys, no, 12 pounds. So malilit lang line guys, no, sa mga panghito, tilapia, dalag. Okay lang yan guys, no, hindi naman nila kayang putulin yan. Sa tagal ko na nangangawil nun, hindi pa ako naputulan ng linya gamit ang ganto, tapos tilapia lang. Malakas yan guys, 12 pounds. Malaki na yun guys, no. Okay. Okay guys, simulan na natin. So pagkagupit natin guys, hatiin natin siya sa gitna. Yan, hindi siya hatiin, actually tutupiin mo lang siya. Yan, hanapin mo yung gitna yan. Then ibuhol mo natin siya, ibuhol. Mga 2 beses. 1, 2, sige, 3 na. Yan, 3 na. Yan. So ganyan siya guys, no. Yan. Nakikita nyo ba? Ayan, okay. Maliit kasi itong ginamit kong nylon eh. Dapat mas malaki. Sa sunod, pag demo, malalaki ang gagamitin nating nylon. Yan. Tapos, gagawa tayo ng separation. Kasi 2 simang ilalagay natin. Ngayon, magkadikit kasi ito guys eh, no? Napansin nyo. Ngayon, lalagyan natin siya ng tali para mag-separate. So, gumawa kayo ng overhand. Yan. Tapos ikot-ikot nyo lang guys. Ayan. Ayan. Ikot. 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 Kahit mga 7 times. Ganon. Tapos itong loop na ginawa natin nung una, ipasok nyo dyan sa loob. Yan. Yan. Ipasok nyo doon sa may loob. Yan. Then, dahan-dahan nyo hilahin guys, no. Tignan nyo kung papantay, kung mas mukhang malaki yung sa gilid sa kaliwa, hilahin nyo sa kanan. Ganon. Yan. Ayun. Okay na. So ito na siya guys, no. Makikita nyo, nagbumuka na siya. Bumuka na siya. Yan yung magse-separate sa paglagay natin ng sima sa isang linya at sa kabilang linya. Yan. So lalagyan na natin ng sima. So may sima ako dito guys. Ang mostly ginagamit pag tilapia ang huhulihin is maliliit na sima lang guys. Yan, ito maliliit. Kasi ang bunganga ng tilapia is maliit lang din. Okay, yan. Ganyan guys, no? Yan. But ngayon, since na demonstration lang to, gagamit ako ng mas malaki. Ito. Yan. Ito mas malaki. Gamitin natin ito mas malaki para mas madali nyo makita. Pero sa totoo, ang gagamitin nyo mga maliliit lang ha. At mapapansin nyo guys, yung gamit kong sima is mga walang eye. No? Yung walang eye. Diyan ako mahilig eh. Kasi mas invisible siya sa ilalim ng tubig. Wala masyadong nakikita na mga mas makapal.
'di ba? Hindi masyado makapal. So, okay naman guys yung may mga eye. May mabibili naman kayo maliliit na sima na may eye. Ako kasi subok ko, ito yung nakasanayan ko. So, walang kaso yun guys, no? Kung gusto nyo gayahin, kasi mas sa experience ko is mas mas mabilis makagat dahil ewan ko ba, dahil siguro walang buhol, hindi nila masyado nakikita yung mata. Kasi mas makapal yun eh. Kasi pag nilagyan ko ng tali yan dito guys, tapos nilusot ko yung pain ko na bulate, nilalampas ko pa yun. Yan. Eh kung may ayan, hindi mo na siya mailalampas, lalo't malaliit yung bulate. Pero nasa inyo pa din yan. Ayan ang yung siya-suggest ko lang din sa inyo to. Pwede nyo sundin, pwedeng hindi. Okay. So tali na natin. So nahirapan talaga ako dahil ang camera ay nandito sa harap. Masagi ko. Okay, tali na natin. Ang pagtatali ay parehas lang din ng mga tali doon sa mga iba. Kaya lang pag may eye, doon na kayo magtali sa eye. Dahil ito walang eye ay wala kang choice kundi doon sa katawan mo siya itatali. Hindi naman ito matatanggal guys dahil matagal ko na ginagamit to. Tilapia is mahina lang naman yan. Mahina lang sila humila. So ganyan siya guys, no. Minsan pag naglalagay ako ng bulate, nilalampas ko pa yan hanggang dito, kaya yan, shoot siya dyan. Yan, hanggang dito. Yung bulate nilalagay ko. Hanggang dito ba? Yan. Tapos pag maglalagay kayo ng bulate, wag na kayo maglalawit. Pag tilapia lang huli nyo, putulin nyo agad sakto dyan sa may pinakatusok. So gawin natin yung pangalawa. Ingat ka sa pagputol, baka maputol nyo yung tali. Pumasok pa yung daliri ko. Ayan. So ayan siya guys, no. Okay guys, no. Ayan. Kita nyo guys, no. Humiwalay siya. Kasi naglagay tayo ng tali dito para maghiwalay. Ayan. Sundan nyo lang yung ginawa natin. Yan. So maghihiwalay siya. So maglagay tayo ng bulate dito. Maglagay tayo ng bulate. Ayan ang magiging forma niya pag naka-assemble na. So ito dito natin kakabit yung main line. Pwedeng maglagay kayo ng swivel kung mahaba ang paghahagisan nyo. Pero kung malapit lang naman, okay na, wag nyo nang lagyan. Okay? Pero kung malayo, halimbawa bandang gitna sa ilog, medyo malapad yung ilog, lagyan nyo ng swivel para maiwasan yung twist sa line. Pero kung sa sapa lang naman, so malapit, wag na. Okay? So ito, ilulusot nyo lang ganyan guys. Yan, lusot. Teka, kita nyo ba? Ayan. Tapos, pasok nyo dito sa sa kabila. Ayan. Hilahin nyo lang. Yan. Teka, ayaw bumaba. Yun. Ayan. Ayan siya. Ganyan ang style niya guys. Nagbablurred talaga tong nag-auto-focus kasi siya yung camera natin. Ayan. Basta ganun na siya guys, no? Ayan. So, since na halimbawa, nasasapa lang tayo at maiksi lang yung hagisan, di naman magtitwist yung line, tanggalin nyo lang ganun. Pwede naman. Okay. Then, dito nyo na kakabit nyo guys yung main line. Halimbawa, ito yung main line. Kakabit nyo lang ng done.
Okay. Ganyan lang guys. Relax lang kayo. Hindi masyadong natat tagal pang quarantine. Ayan no. Okay. Ayan. So ayan. Ganyan ang setup niya. So lagyan nyo ngayon ng buffer kung meron kayo. Kung wala, meron din tayo. Tulad nung sabi ko nga sa inyo nung bata ko, ay marami tayong dyan. Marami tayong ways para makapangawil kahit wala tayong budget. So ang ginagamit ko nun ay ito, ipapakita ko sa inyo. So nung bata ko guys, no, wala akong pambiling buffer, saka hindi pa uso nun yun, yung ganto. So ito lang yun, pantilapia, nakaset up ng ganto. Tapos may tsinelas, yan. Namumulot ako ng mga lumang tsinelas, ginugupit ko. So gagawin natin itong palutang. Sa mga walang pambili o kaya malayo sa bilihan, try nyo subukan parehas yun subukan nyo gawin to, no? Makakatipid kayo. Okay, additional DIY to guys, no? DIY. Okay, so gupit lang kayo guys, yung gupit tayo. So ito yung ginupit kong tsinelas. So anuhin nyo lang guys, no? Tutupin kasi natin ganyan yan. Hiwaan nyo dito sa, kita nyo ba? Hiwaan nyo sa gitna, pahaba. Huwag nyo tutuluyan hiwaan nyo lang. Kabila din, mas maganda tingnan. Ayan, tutuluyan. Yung may lang ba, lamat. Ayan. So okay na yan, kahit di pantay. Importante, mahalaga. Yun. Lagyan natin ng konting gupit-gupit din konting design. Para naman mukhang matakot yung tilapia Yun. Kabila din. Yung mga edges nila. Kunwari maganda, kunwari So pipili kayo ng ganito is yung piliin nyo yung medyo makulay na tsinelas, no? So kung luma na yung tsinelas nyo, mas maganda yung tsinelas ni nanay nyo, ay pwede nyo bawas-bawasan muna doon sa bandang dulo. Wala kayo magpahuli, joke lang, no? Baka magalit yung magulang nyo, pinutol nyo yung mga tsinelas ng magulang nyo para may palutang. Mas maganda yung mga kulay, no? Kita yan kasi minsan kasi inabot ako ng gabi pangangawil, so dumidilim, ay ito lang, hindi mo na makita yung palutang. So ito yan, no? Tatalian mo ng ganyan, higpitan nyo guys yung tali. Yan, overhand lang yan guys. Lahin din natin para social. Kunwari nagpa-pliers din tayo, pero actually nung bata ako, ngipin lang yun na panghila ko dyan. Yan, may gunting pa. Bata ako kinakagat ko lang ngayon konting tayo, presentation to ayun. So kabila naman ganun din guys. Yan, mukha na siyang palutang. Yung iba nga guys, ginagawang kasi kami nun, pag magbabarkada kami nangangawil may design pa yung yung hugis isda. Pwede nyo gawin din yun guys, no? Hugis bangka, yan. Make sure lang na lulutang, kasi pag ito nalagyan ng bulate at yung dalawa na yan, bibigat yan. Kaya kailangan itong palutang na ginawa nyo, isa sapat na kayang palutangin ang inyong mga sima. Okay. So ayan na guys. Okay. Tsagang! Ano sinabi ng buffer nila dyan? Ayan ang sima. Then, ayan. So ang kagandahan nito guys, hindi nyo nitatanong, pwedeng i-adjust. Pag gusto nyo sa mababaw, pwedeng i-adjust. Palalimin nyo, pwede rin yan guys, no? Kung malalim,
hilahin nyo lang yan guys, no? Oh, ano pang masasabi nyo dyan? Tipid na yan. Okay. So, sa halagang, wala palang halaga to kasi napulot nyo lang yung tsinelas. Kaya, mga luma eh. Pwede na. Okay, ganyan ang setup ko nung bata pa guys. Until now, ginagamit ko pa din. So, ang nagbago lang dyan guys, yung ito, minsan nahiya na akong gumamit. Medyo social na rin. Pero, kung sa totoo lang, kung sa bukid-bukid lang din guys, sa mga sapa-sapa lang, ay okay na yung ganito guys, no? Practical tayo. Okay. So, ang pag-set up nito guys, halimbawa mangangawil ka, ayusin ko lang yung cam. Guys, pag nangangawil ako, halimbawa ganito yan. Halimbawa ito yung pinaka sahig nung pinagkakawilan natin. Halimbawa nasa sapa tayo. Ito yung pinaka ilalim, yung putik-putik to, halimbawa putik. Itong kawil nyo is wag nyo isasayad hanggang baba. Okay? Hanggang dito lang kasi ang huli natin ay tilapia. Hanggang dito yan sa taas. Bago pa bumaba bandang gitna, wag naman yung masyadong mababaw, baka naman kitang-kita na sa taas yung ano nyo, yung kawil. Yung bandang gitna naman, yung bago magpailalim, yan. Kasi ang tilapia dyan sila nag-i-stay sa mga bandang gitna ganyan. Wag nyo isasayad na ganyan kasi ang madalas kumakain dito is yung mga dalag sa hito, dyan sila nag-i-stay. Kaya nga mud fish sa mga hito. Although makakahuli ka rin ng tilapia dyan, pero ang chance na mas malaki is dito sa may bandang gitna kasi dyan sila naglalaro, nagpi-play yan, mga tilapia na yan. Yun yung tested ko. So makakahuli ka din dyan guys ng tilapia, no? Hindi ko naman sasabi hindi ka makakahuli sa baba. Makakahuli ka din, pero ang chance mas malaki dito sa bandang gitna kasi ano yun, playful yung mga tilapia na yan. So may mga nakikita kayong tilapia doon sa taas, yung mga nagapalutang-lutang. Humihigop ng hangin yun guys, no? Hindi pagkain ng hinahanap nun, hangin lang yun guys, no? So may time talaga na yung mga tilapia is ganon. So wala sila sa mood kumain nun. So ngayon, tatandaan nyo ang posisyon, okay? Huwag masyadong nakasayad, okay? Huwag sasayad sa ilalim. Hito, dalag ang naka-stay, madalas doon sa ilalim. So kung gusto nyo hito, dalag ang huhulihin nyo, isasayad nyo. Tapos, papalitan nyo yung mga sima nyo, kailangan mas malalaki yan. Kasi malaking bunganga ng dalag saka hito. So, mas maganda, tanggalin nyo na rin yung palutang kasi gusto nyo nakalubog. Pwede rin naman lagyan nyo ng palutang pero it's i-adjust doon sa mataas. Tapos nakasayad. Kung hito at dalag ang huhulihin. Ay guys, meron pala akong gusto i-share, no? Ito yung ginawa natin ngayon. Ito, yung pantilapia. So, yan. Hanggang dyan, tilapia. Nung bata ko guys, ang madalas namin mahuli sa sapa is yung tilapia, tapos yung puyo na tinatawag. Ewan ko kung ano tawag sa inyo nun. Sa amin kasi puyo, yung matinik na ano, matigas-tigas yung balat. Ito yun, madalas kumaagat yun. Pareha sila ng tilapia ng ugali. Yun naman ay sobrang takaw naman nun guys, no? Lagi ka makakahuli nun. Tilapia, puyo, hito, dalag, yun. Ngayon, dahil nga ang tilapia is mas marami, mas malaki ang chance mo makahuli nun kaysa sa mga dalag, hito, kung saan gusto mo makahuli ng hito sa dalag kasi malalaki. So may ginagawa kong setup na isa. Ito, ganito yung guys, no? Ito, yan. So bali ganyan siya. So naalala nyo yung sabi ko kanina, baba natin ito. Pang tilapia, pang dalag at pang hito. So sakto yun, habang nakalutang ito, isa na sa bandang gitna, madali siyang makita ng mga tilapia. Ito naman ay sa mga mudfish, yung mga dalag, hito, kasi dyan sila naka-standby sa baba. Gusto nila mangain nung mga nasa baba, nandun sa lapag. Ayaw, hindi sila ganun ka-active mga gat dito sa bandang gitna. May mga time sila na pumapaibabaw yung mga dalag na yan. Pero most of the time, dyan sila nag-i-stay sa mud kasi malamig dyan. Gusto nila nalalamigan yung katawan nila. Yan. Kaya
ang ginagawa ko noon, may malaki akong sima na mas mahaba ang linya na nakasayad dito sa baba. Tapos yung isa maigsi pang tilapia. Ganun ang ginagawa kong setup noon. So madalas sa mga well, pwede nyong gayahin. Ang madalas kong ginagawa, kung gusto nyo makahuli ng hito at saka dalag, inaabangan ko yun sa tuwing umaambon, umuulan. Yun yung time na yung mga dalag sa mga hito, aktibo silang mag-search ng mga iba't ibang agusan, yung mga iba't ibang malalalim. Doon yung sila aabangan sa mga malalalim na part, sa mga gilid-gilid. Sa tuwing umaambon at umuulan, doon sila aktibo. Kaya ang ginagawa ko is ganyang style na nakasayad to sa baba, sa gilid, kasi visible na visible sa kanila yan, guys. So pag yung ordinary days naman, umaga, tapos sa hapon naman ako nangangawil. Okay, so guys, sana may additional knowledge na naman kayo. So try natin sa tubig. Yun, so guys, no, ito yung ating setup. Yan, nakikita nyo ba? Yan, yung sima, ayan, ito yung palutang natin. So ganyan siya, guys, no. Mababaw lang kasi yung tubig natin dito sa langgana, teka, ayan. Kaya kung malalim to, guys, ano ba nito, nakalutang yung ganyan. Ayan, nakalutang naman siya, guys. Kailan nakasayad dahil mababaw tong konti lang yung tubig Halimbawa, malalim yan at masyadong mababaw yung maigsi yung pagkakalagay nyo ng sima, nakikita sa ibabaw, laliman nyo lang, guys. Ayun, hilahin nyo lang. Teka, di ko mahawakan kasi hawak ko sa kaliwa kong kamay yung camera. So ayan, diba, ayan, mahaba na, diba? So pag may kumakagat doon, ganyan yan, tutukob-tukob ng ganyan yan, diba, yan, diba, ako isda, yung kamay ko isda, kinakagat-kagat. Tignan mo yung palutang, ganyan ang mga galaw ng palutang. Pag nilubog yan, nilubog ng isda, yun ibig sabihin hinila na ng isda, hilahin nyo na din, makipaghilahan na kayo. Okay, so pwede din yung ibang isda, minsan ganyan ang hilaw, hinihila pa ganoon, palayo, pahila na din yung, guys, no, pwede mo na rin hilahin yun. Okay, masyadong excited, no, baka pag kanyan pa lang hinila nyo kagad, wag naman ganoon, guys, no, matutong maghintay. Okay, so kailangan pag tinutukob-tukob na ganyan, biglang nilubog, ayun, saka nyo hilahin. Basic lang yung, guys, no, napaka basic. Okay, guys, no, hopefully may bago kayo natutunan, no, kahit napaka basic nito, guys, para sa mga datihan na nangangawil, mga nagbibiwas, napaka basic na to. So sa mga beginner, para sa inyo to, guys, no, sa mga nagtatanong dyan na hindi ko nga alam na meron pa palang hindi nakakaalam ng ganitong style. So hopefully na may dagdag kaalaman kayo at may natutunan kayo. So suggest pa kayo, guys, kung ano yung mga hindi nyo alam, try natin gawin yan hanggat hindi pa tayo busy. Gawa natin ang topic. Sa mga hindi pa nakakaalam nito, dagdag info sa inyo. Sa mga nakakaalam na, skip nyo na. Okay, guys, hanggang sa muli, guys. Thank you muli sa lahat ng sumuporta. Hanggang sa muli, this is Papa Vlog. Happy fishing. Bye-bye. Yeah.